Sumailalim sa isang medical procedure si Dallas Mavericks All-Star Anthony Davis upang ayusin ang detached retina na natamo niya noong 2024-25 NBA season. Sa kabila ng kondisyong ito, nagpatuloy pa rin sa paglalaro si Davis kahit ilang ulit siyang tinamaan sa muka. Ayon sa ulat, inaasahang magiging ganap na siyang malusog pagdating ng training camp. Habang patuloy na nagpapagaling si Kyrie Irving mula sa kanyang injury at inaasahang makakabalik lamang pagkatapos ng All-Star break, si Anthony Davis ang inaasahang magiging pangunahing sandigan ng Dallas Mavericks sa pagsisimula ng 2025-26 NBA season. Sa nakaraang taon, nagtala si Davis ng 24.7 points, 11.6 rebounds, 3.5 assists at 2.3 blocks kada laro sa kabuuang 51 games, 42 para sa Los Angeles Lakers at 9 para sa Dallas matapos siyang maitrade. Bagaman hindi niya natapos ang buong season, nanatili pa rin siyang isa sa pinakamahalagang defensive anchor at scorer sa loob ng court. Sa muling pagbubukas ng bagong season, lalong titimbang ang papel ni Davis lalo na't pansamantalang wala pa si Kyrie. Kasama ang rookie sensation na si Cooper Flagg na inaasahang magdadala ng bagong enerhiya at hustisya sa opensa at depensa, at si D'Angelo Russell na kilala sa kanyang kakayahan bilang playmaker at shooter, may sapat na suporta si Davis upang akayin ang Dallas sa mapanlikhang simula ng kanilang kampanya sa Western Conference. Kung mananatiling healthy si Davis, malaki ang posibilidad na makita siyang maglaro muli sa elite level at pangunahan ang Mavericks hanggang sa pagbabalik ni Irving. Samantala, matapos ang ilang linggo ng espekulasyon, tuluyan nang lumagda si DeAndre Ayton sa Los Angeles Lakers, bitbit ang pangarap na makasungkit ng kampyonato. Sa kanyang introductory press conference, inilahad ng dating number 1 overall pick ang dahilan sa likod ng kanyang desisyong lumipat sa Purple and Gold. Ayon sa kanya, sinuri nila ng kanyang mga ahente ang iba't ibang koponan, ngunit sa huli ang Lakers ang nakita nilang pinakamagandang destinasyon. Sa mga kuponang pinag-aralan namin ng mga ahente ko sa panahong iyon, pakiramdam ko ang Lakers ang pinakaakmang destinasyon, ani ni Ayton. Makakasama ko ang dalawa sa pinakamahusay na playmaker sa buong liga at syempre ang Laker Nation. Ramdam ko ang suporta ng mga tagahanga sa likod ng team na to. Hindi ko pa naranasan ang ganitong klase ng kultura at masaya akong maging bahagi nito. Kilala ang organisasyong ito sa pagiging isang panalong franchise. Alam ko ang mga inaasahan dito. Alam kong napakahalaga ng pagkapanalo para sa kanila. Hindi doon nagtapos ang kanyang mensahe. Sa panayam ng ESPN, mas diretsahan pa ang naging pahayag ni Ayton. Gusto naming magkampiyon ngayon na. Bagamat may mga fans na nagdududa pa rin sa kanyang dedication, lalo na matapos ang hindi magandang karanasan sa Portland, tila handa na si Ayton na magsimula ng panibagong yugto ng kanyang karera. Iniulat na siya mismo ang humiling ng buyout mula sa Trail Blazers upang makalipat sa isang contender. Ang kanyang pagdating ay itinuturing na malaking hakbang para sa Lakers na matagal nang naghahanap ng lehitimong sentro. Sa pagbuo ng bagong frontcourt kasama sina LeBron James, Luka Doncic at Austin Reeves, inaasahang gaganap si Ayton bilang solidong rim protector, screener at finisher, mga aspetong kailangan ng Lakers upang makabalik sa tuktok ng liga. Ngayong malinaw na ang kanyang hangarin ay ang manalo, nasa kanya na ang pagkakataong patunayan na handa siyang magpakaalipin sa sistema para sa isang mas mataas na layunin, yung makuha ang ika-18 NBA title para sa Lakers. Samantala, mukhang alam na ni Brad Stevens ang kalalabasan ng sitwasyon na hindi na babalik si Al Horford sa Boston Celtics. Sa naging pahayag ng President of Basketball Operations ng Celtics, kinumpirma nito na nagbigay sila ng offers para kay Horford at Luke Kornet, ngunit inamin din niyang malabo na ang pagbabalik ng dalawa, lalo na ni Horford. Ang nasabing veteranong big man ay isa sa mga haligi ng Celtics sa mga nakaraang taon, ngunit ngayong nasa 39 years old na ito, malapit na ring magpasya kung magre-retiro na ba siya o lilipat sa isang contender sa West Coast. Ayon sa ulat ni Brian Windhorst ng ESPN, dalawa ang pinakamatinding kandidato para sa serbisyo ni Horford, ang Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Kaya mas malaki ngayon ang tsansa ng Lakers na sa kanila mapunta si Al Horford bukod sa Warriors. Dahil alam na rin ng veteranong big man na malaki ang posibilidad ng Lakers na makipag-compete sa championship sa susunod na season, lalo na kung sasama siya sa trio ni LeBron James, Luka Doncic at DeAndre Ayton. Mas bagay din kay Horford ang papel bilang backup center sa Lakers dahil sa kanyang edad. Sa presensya ni Ayton, Jackson Hayes at Maxi Kleber sa frontcourt rotation ng Los Angeles, hindi niya kailangang magbabad sa laro kaya mas mapapangalagaan ang kanyang katawan at makakaiwas siya sa injury. Samantalang kung sa Warriors siya mapunta, posible siyang gamitin bilang starting center dahil sa kawalan ni Kevin Looney, isang setup na maaaring magdulot ng labis na playing time at pagod para kay Horford. Sa edad niya ngayon, mataas ang risk na hindi niya matapos ang regular season kung araw-araw siyang ibababad bilang starter. Kaya mas fit at mas ligtas ang setup para sa kanya kung sa Lakers siya maglalaro. Ang sitwasyon na ito ay mas lumilinaw pa lalo kung titignan ang kasalukuyang estado ng Celtics. Hindi na rin kasi inaasahang magiging contender ang Boston sa darating na season matapos nilang i-trade sina Kristaps Porzingis at Jrue Holiday, dalawang pangunahing pyesa na naging mahalaga sa kanilang finals run. Bukod pa rito, nawalan din sila ng frontcourt depth nang mapunta si Luke Kornet sa San Antonio Spurs. At higit sa lahat, patuloy na nagpapagaling si Jason Tatum mula sa isang season-ending Achilles injury dahilan upang magbago ang direksyon ng buong organisasyon.
Dahil dito, natural lang na maghanap ng mas matinong tsansa si Horford na makapaglaro sa isang championship caliber team bago tuluyang isara ang kanyang karera. Kayo mga idol, ano yung masasabi nyo? Tama bang sa Lakers na tapusin ni Al Horford ang kanyang karera?